Hallelujah! Let's thank God sa lahat na kabutihan ng ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay, sa araw-araw na pagpapala ng Diyos. Sa umagang ito, sama-sama po nating muling awitan ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Let's praise God! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Hallelujah! And you our Savior, hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. For the world to live again, hallelujah, for all you've done, oh yes Lord, you lived and you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again, hallelujah, for all you've done. Only Son, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you lived and you died, you rose again on high, you opened the for the world to live again, hallelujah, for all you've done. And you live, oh Lord, you live, you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again, hallelujah, for all you've done. And you live, oh Lord, and you live, you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again, hallelujah, for all you've done, hallelujah, for all you've done. Lord, glory to the risen King. Hallelujah. Oh, pinupuri ka namin na Diyos. Hallelujah. Great is the Lord God Almighty.
you are holy, O Lord God. Holy, holy you are, O Jesus. Oh, hallelujah. We give you all the praises, O Lord. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Oh, glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your head. Lift up your head. Open the door. Let the King of glory come in and forever be our God. Hallelujah. Lift up your heads. Open the door. Let the King of glory come in and forever be our God. Oh, hallelujah. Forever be our God, O Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, glory to the risen King. Oh, Jesus. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. To the Son. Glorious Son. To the Son. Glorious Son. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in and forever be our God. Come on, lift up your heads to the Lord. Lift up your heads, open the door, let the King of glory come in and forever be our God. And forever be our God. And forever be our God. Oh, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Oh, we give you all the glory. Glory, glory to the risen King. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you deserve all the praises, oh God. We worship you and we honor you. Father God, we continue to give you all the praises. Panginoon, as we worship you, dalangin po namin na Diyos ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Speak to us, O Lord. Speak to our hearts. Hallelujah. Oh, we bless you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory,
worship. We worship you, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat na dakilain at sambahin. Hallelujah. Oh, we praise you, O Lord. For He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon thy throne, and unto Him we lift our voice in praise, the Lamb upon thy throne. For you are glorious, for He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne, and unto Him we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heaven. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. He's worthy. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Oh yes, oh Lord, you are worthy. Oh, you are worthy, oh God. No other name but the name of Jesus, the name above every name. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, na dakila sa lahat. Oh Jesus, we praise you. We honor you, Lord God. Wala nga pong makahigit sa inyo, O Diyos. Oh yeah, Lord. You are worthy of all the praises. Hallelujah. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus.
Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. We praise the Lord our God. Papasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat bawat isa sa atin ay malakas. Lalong-lalo na kayong mga audience, mga nanonood, mga viewers. Okay, ngayon po, medyo arangkada na po tayo. Kasi sa panahon po ngayon, ibang-iba na ang lakarin ng buhay po natin. Okay. Ang mga nagtatrabaho, lalong-lalo na ang mga estudyante. Okay, ang mga estudyante ngayon, instead na nasa loob ng paaralan, nasa loob na sila ng tahanan. Kasama ang magulang at natural, mayroong teacher. Minsan ang teacher nasa internet pa. Okay, so hindi po tumatagal, nagkakaroon din ng examination ng mga bata, nagkakaroon ng test. So, sa kanilang examination, ang kailangan dito ay papel, ballpen, pati yung natutunan nila. Okay. So, nagkakaroon sila ng pagsusulit. Ngunit sa pagkakataong ito, sa mga hindi estudyante tulad natin, yung mga adult, nagsusulit po tayo. We are having a test in our daily lives. At sa ating pagsusulit na yan, ang kailangan natin ay walang iba kundi yung ating puso, yung ating kaisipan, at yung ating katawan. Yan po ay sapagkat in our daily lives, subjected po tayo sa test. At ang test na yan ay walang iba kundi ang dumarating na mga trials and temptations. Okay. It is the path of our life. It is the course of our life na hindi po natin pwedeng sabihin, excuse tayo sa mga test na ito. Tayo pong lahat ay dadaan sa test na ito. Sa mga trials, sa mga temptations. But then, let us see kung ano ang sinasabi ng scriptures tungkol sa test na ito. Trials and temptations. Puntahan po natin yung passage natin sa James. Ang sabi doon sa James, sapagkat we are at test, sa James chapter 1, verse 2 to 4, sabi doon, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Samahan niyo po ako sa panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito at patuloy po, Panginoon, sa inyong kalinga sa amin, ang bawat isa sa amin ay mayroong kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong salita ay mananatiling buhay. At ang inyong salita, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng direction. Give us wisdom, O Father God, sa aming pag-aaral na ito, na patuloy, kayo ang maluwalhati. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang mataas at matukoy namin sa buhay namin ang lahat ng test na aming haharapin habang kami ay nabubuhay. Sa inyo po ang lahat ng pasasalamat, ang kadakilaan sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. So, we are at test. Yung mga bata po, pag nag-exam po sila at hindi sila pumasa, okay, kahit na rin yung mga nasa senior high school at nasa kolehiyo,
Pag hindi sila nakapasa, nagkakaroon sila ng make-up test. Okay. Pag sa make-up test na yun, pumasa sila, masaya sila. Pero pag bumagsak sila, mag-uulit-ulit sila ng kanilang aralin. Okay. Ganyan po tayo, mga kapatid. Okay. Minsan sa test, pumapasa tayo. Ngunit, kadalasan, kung hindi natin alam ang salita ng Panginoon, babagsak po tayo sa test na yan. Okay. So, it is common for us, sa lahat sa atin, ang pagsusulit ng mga trials and temptation. Nga sinasabi natin, we are not excused. Huwag natin sabihin Kristiyano tayo, excuse na tayo sa mga trials and temptations na ito. Hindi po natin pwedeng sabihin yan. Sapagkat si James, sinasabi niya, lahat tayo ay makakaranas ng trials. Okay. Ngayon, ang pinakamahirap pa niyan sa kapanahunan natin ngayon ay ang trials ng lahat. Hindi lamang dito sa ating bansa. Ang trials na tinatamasa ng lahat ng tao sa buong mundong ito ay walang iba kundi ang kalusugan. Yung health. Okay. Mahirap po. If we have a severe trials of illness. Ito po, kung tayo po ay mayroong severe trial ng illness, ito po minsan ang kinaharap ng isang tao. At ang problema po niyan, dati malakas, ngayon, ito na ang itsura. Maraming bagay ang bawal, pero okay lang. Naalala ko tuloy yung father ko noon eh. Sabi ng father ko noon, walang sakit-sakit sa akin. Basta gusto kong kainin, kakainin ko. Okay. Yan ang sabi ng father ko. Okay. So, minsan tayo ay malakas, but then dumarating ang time, because of circumstances, because of our stubbornness, nagkakaroon tayo ng severe illness. At para tayong isang tao na mayroong pinapasan na mabigat na bagay sa ating katawan. Okay. At pinakamahirap pa nito, hindi po natin alam kung hanggang kailan natin dadalhin ang test na ito. Sa kapanahunan natin ngayon, yung illness na kinaharap ng maraming tao sa buong mundong ito, walang iba kundi yung COVID-19. Napakahirap po kung halimbawa ikaw ay tamaan ng virus na ito. At pag tinamaan ka ng virus na ito, tandaan natin, hindi lamang yung nagdadala ng sakit ang siyang may trials, ang may suffering, pati yung mga nag-aalaga sa kanya. Yung mga taong concerned sa kanya. Bakit? Trials yun sa kanilang oras, sa kanilang pag-aalaga, trials yun sa kanilang finances. Yun ang pinakamabigat. Yung finances. So, napakahirap nitong trials na ito. But then, dumarating ang pagkakataon, as we go on, mayroon naman tayong trials na tinatawag yung paghihintay. Okay. Minsan naghihintay tayo sa isang bagay na darating. Naghihintay tayo, kailan ba talaga ako lalagay sa tahimik? Tahimik ba talaga? Okay. Hindi ko malaman kung sino ang aking makakasama, pero meron na akong nakikitang pwede kong makasama at tiyak yun, magkakasundo kami. Minsan ang trials natin ay sa ating trabaho. Marami tayong mga kasamahan sa trabaho minsan na para bagang hindi malaman kung inis sa iyo, bakit inis sa iyo, maaring mas malaki ang sweldo mo kaysa sa kanila, kaya naiinis sila sa iyo. Trials yun sa iyo, sa buhay mo. Sapagkat
hindi mo alam, baka mamaya sa trabaho, medyo isabotahe ka. Trials yun na naghihintay ka. Kung kailan kaya ako makakaalis dahil dito sa COVID na ito, hindi ako makaalis. Hindi ako makapag-abroad. Prepare na ang lahat ng bagay sa akin. May visa na ako. Pero dahil dito sa COVID na ito, hindi ako makaalis. Kailan kaya ako makakaalis? Waiting. Trials of waiting. And in the inset, kung makikita nyo, nagkaroon ka nga ng partners. Pero nagkaroon ka ng trials of wrong partner. Bakit? Doon nanligaw ba siya? Hindi mo ba nakita yung mga red flag? Alam niyo yung red flag? Yung red flag on how he behaved, yung karakter niya, kung paano siya nagsasalita, kung paano siya nagre-react, ano ba ang kanyang behavior? Dapat nakikita niyo yun. Hindi ko na kinakailangan makita yun. Basta siya ay magandang lalaki, okay na sa akin yun. Di ba? Minsan, ganun na nangyayari sa atin. Basta maganda, maputi, mahaba ang buhok, okay na sa akin yun. Di ba? Dumating ang time na kayo ay kinasal. Hindi nyo alam, pagdating ng panahon, wrong partner pala kayo. Lagi kayong may argumento, lagi kayong mayroong pag-aaway. Hindi bali kung ang pag-aaway nyo ay tulad nito, tahimik kayo. Ang mahirap na pag-aaway sa wrong partner ay kung mayroong mga lumilipad na gamit. Ito po yung mahirap. Pag may lumilipad na gamit, mahirap po yun. Why? Ito po yung trials because of the wrong partner. Kristiyano ka. Bakit alam mo ang salita ng Panginoon, hindi mo sinunod yung salita ng Panginoon? And then we have, ito ang pinakamahirap na trials. Trials of having nothing. Alam niyo po yung kantang I Who Have Nothing? Ito po yun. Nag-a-apply ka sa trabaho, tamang-tama ang pera mo. Okay. Tinupi mo pa ng gusto, nilagay mo sa bulsa mo. Bakit? Kasi wala naman laman ng pitaka mo eh. Ngayon, pagdukot mo ng panyo mo, sumama yon, patay. Nawalan ka na ng pera sa pag-a-apply mo. Lakad ka ngayon pa uwi. Pagdating mo sa bahay, stress na stress ka. Stress ka, stress din ang mga kasama mo sa bahay. Napakalungkot nitong buhay na ito na kung saan minsan meron po tayo, but then because of the management ng ating mga finances, medyo naliligaw po tayo ng direction. In the Bible, maraming karakter doon na nakapag-encounter ng trials and temptations. Tulad ni Joseph. Joseph was betrayed by his brothers and sold into slavery sa Egypt. Tulad halimbawa ni Job. Alam na alam po natin ang istorya ni Job. Job lost his loved ones. At hindi lang yon, nagkaroon pa siya ng mga physical suffering. Si David. Si David was hunted by King Saul for years sa mahabang panahon. Mahirap po yung nagtatago. Trials yun sa buhay ng isang tao. Minsan ay isang tao nagtatago eh. Bakit? Paano? Hinahunting siya ng mga credit card. Hinahunting siya. Wala siyang choice dito sa Pilipinas kundi mag-abroad. Magkaroon ka ba naman ng utang sa credit card ng umaabot ng milyon, talagang hahabulin ka. Trials yun sa buhay mo. Ikaw ang may gawa yun eh. Okay, so si Apostle John was exiled in Patmos. Pero ito ang isang mahirap na trials na sinapit ng ating kapatid na si Apostle Paul. Okay. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 25, are they servants of Christ?
I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. Take note, he is exposed sa death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes, minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. Ito po yung test na sinapit ni Apostle Paul. At hindi lang po yan. Maraming bagay pa ang naranasan ni Apostle Paul while in the ministry. Minsan tayo, nagkakaroon tayo ng trials and temptation sa buhay po natin, hindi naman sa paglilingkod sa ating Panginoon Minsan gawa rin natin But then, ito si Apostle Paul, as believers, as Christian, yung mga hardship, yung mga paghihirap niya, ay sa dahilan na siya ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Okay. So, sa mga trials na ito, shall we give in? Yan po ang dapat natin itanong sa buhay po natin. Bibigay po ba tayo? Yuyuko po ba tayo? Magsasubject ba tayo at magiging depressed pa tayo dito sa mga pag-give in natin sa mga trials and temptations na ito? Ito mga kapatid, sasabihin ko. If there are trials na dumating sa buhay po natin, pause for a moment and think Jesus Christ. Isipin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya bibigyan ko kayo ng isang verse na talagang isang bagay na talagang ito, sa dahilan na ito, wala kayo dapat dito at wala ako dito. Tingnan natin yung Philippians chapter 2, verse 6 and 7. Sabi doon, who being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Okay. Para mas maganda, tingnan po natin yung Filipino translation, yung ang Biblia. Ang sabi doon sa Filipino translation, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Take the word, hinubad niya ito. Okay. Tandaan po natin, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, hindi po naaalis ang kanyang pagka-Diyos. Ang sinabi dito, hinubad niya ito. Okay. Pag naghubad ka ba, anong nangyayari sa iyo? Ibig sabihin, wala kang damit. Okay. Sa mga lalaki, minsan naguhubad ng t-shirt. But then, pag naghubad, binabalik rin yung t-shirt. Hindi naman pwedeng maghapon na nakahubad siya. Hindi naman tayo tulad nila Eva at ni Adan noong unang panahon. Pag may hinubad tayong t-shirt, natural, papalitan natin to, isusuot ulit natin yung t-shirt natin. Pag naghubad ka ng sapatos, hindi naman pwedeng magpaaka araw-araw o buong maghapon. Pag nagpalit ka ng sapatos, magpapalit ka ng tsinelas, slippers, o kaya sandals. So, ang sinasabi natin dito, yung hinubad ay muling ibabalik mo. Ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, para maging isang tunay na tao, tulad natin, okay, hindi nawawala ang kanyang pagka-Diyos. At lahat ng bagay bilang isang tao, naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit isang bagay ang hindi niya naranasan. Ano yon? Alam natin yon.
ang hindi magkasala. Ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi doon, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. God made him who had no sin. Walang kasalanan ang ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nandito sa lupa na nagkatawang tao tulad nyo, tulad ko. Sa ibang translation, who had no sin to be sin for us, to be a sin offering for us. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo. At nakikita po natin doon sa Scripture, sa Bible, na ang ating Panginoong Hesukristo ay subjected din sa mga trials and temptation. Di po ba? Magsisimula pa lamang ang ministry ng ating Panginoong Hesukristo. 40 days and 14 nights after fasting, nandiyan na yung dyablo. Umaaligid na sa kanya. Okay. Ang dyablo, ang sabi niya sa ating Panginoon Hesukristo, okay, may bato dyan, gawin mong tinapay. Dahil alam ko, gutom na gutom ka eh. Okay. Pangalawa, punta ka doon sa mataas na bagay. At alam mo, tumalong ka dyan. Pagtalon mo dyan, siguradong hindi ka mamamatay. Dahil sasaluhin ka ng mga anghel na sugo ng Panginoon Diyos. Okay. Pinakita ang buong sanlibutan. Alam mo ba, lahat ng bagay na yan mapapa sa iyo. Wala kang gagawin, kundi sambahin mo lang ako. Alam niyo po, lahat ng bagay na yon, yung temptation na yon, once Jesus Christ subjected doon sa temptation ng dyablo, baliwala na po yung ginagawa nating ganitong pagtitipon. Ano pa ang kaligtasan? Ano pa ang resurrection? Ano pa ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Once na nag-subject ang ating Panginoong Hesukristo, but praise God, ang ating Panginoong Hesukristo ay determined bilang isang tao. Determined siya na huwag mag-yield, huwag mag-subject doon sa temptations na ito. Once na nag-subject siya doon, ibig sabihin, nandito siya sa lupa na ginagampanan ang kanyang pagka-Diyos. Pero hindi pwede mangyari yon sapagkat isa siyang human na tulad natin. That's why ang ating Panginoong Hesukristo, after this temptation, nagkaroon siya ng mga great ministry sa dahilan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Because of the anointing and the power of the Holy Spirit, nag-operate ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi tayo naiiba sa ating Panginoong Hesukristo bilang isang human. Ang ating Panginoong Hesukristo as a human person, hindi siya nag-yield sa temptation. So, ano ang gustong iparating sa atin ni James dito sa passage natin? Okay. First, that we are all vulnerable to face many trials and temptations in our life. Trials and temptations are both tests in our life. Trial sa Greek, perasmos. These are outward test, influence sa labas. Temptation, peraso, is an inner enticement to sin. Both these things are a test. At ito po yung bagay na supposed to be dapat ingatan po natin bilang mananampalataya. Okay. Trials, minsan
Hindi sinasadya, dumarating ang mga circumstances sa buhay natin. Naglalakad kang ganon, hindi mo alam, may rumaragasapan ng mga sasakyan na biglang nag-counter, nadali ka nung sasakyan na yon. At dahil doon, hindi ka naman namatay. Nawalaan ka lang ng 2 paa. Okay. Trials po yun sa buhay natin na dumarating. It is an outward, it is an accident na dumarating sa atin. Trials in a sense na minsan, bagong-bago ang bahay natin, pero dumating si Ulysses. Pagdating ni Ulysses ng ganyan, walang sinanto si Ulysses, lahat ng bahay giniba. Makikita po natin yung mga tao na humihingi ng tulong sa ating gobyerno. Wala kami makain, wala kaming bahay, wala kami nailigtas. Lahat puro nasa putikan. Nakakaawa po. These are all trials na hindi po natin inaasahan sa buhay po natin, pero minsan dumarating to incidentally. At minsan naman may mga trials na gawa natin. Nagsasubject tayo sa enticement ng kasalanan. Okay. Dahil doon, natututo tayong gumawa ng hindi maganda. Okay. Dahil COVID ngayon, wala kami makain, wala akong magagawa, kundi mang-hold up, mang-agaw ng cellphone, and then afterwards, they find themselves na nandoon na pala sila sa loob ng kulungan. Kakaroon bigla ng change of life. So, tingnan natin dito na sabi dito sa verse 2, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." And we are being surrounded by trials and all sorts of kinds of temptations. Nasa paligid lang po natin yan, yung mga trials na yan. Trials surround us. Hindi ba? Tulad ngayon, sa kapanahonan natin ngayon, nakatayo kang ganon. Pag may umubo sa gilid natin, tingin ka agad tayo, di ba? Pag may suminga, tingin ulit tayo. Minsan, nasa palengke kami ni sister. Okay. Namimili kami. Bigla-bigla pa kamong si sister, napalingon ng ganon. Wala naman ako narinig na suminga o kaya umubo. Napalingon ganon. Sabi ko, bakit? Kasi, ang sama ng amoy nung katabi ko. Yung pala. Kaya siya napalingon ng ganon. Masama pala. Akala ko nandoon na iniwasan niya yung umubo kaya yung yung pala masama lang pala ang amoy. Nung katabi niya. Nagulat din ako noon. But then yung nga sinasabi natin, surrounded tayo. Expect mga kapatid. Kaya nga't kinakailangan yung tatag natin sa buhay natin. Sabi doon, daily trials are personal and unique to every individual. The magnitude is different and only a handful experience is life-changing. Ang inyong mga dinadalang problema ay hindi kabigat ng problema na dinadala ko. Ang trials and temptations na tinatamasan ng ibang tao, personal yon at unique. Hindi po lahat nagkakapareho nung magnitude ng mga trials natin sa buhay natin. Minsan nagkakaroon ng trials, paminsan-minsan, dahil maganda ang buhay mo, tapos biglang nagkaroon ka ng trials na ito, a handful trials, sabi dito, of times that we experience suffering that could be considered life-changing. Yan po ang sinasabi natin na hindi ka naman talaga nakakaranas minsan ng trials, praise the Lord. Kung tayo ay talagang faithful sa ating Panginoon Diyos, hindi tayo, binibigyan niya tayo ng protection sa araw-araw at laging nandoon ng kalinga ng ating Panginoon Diyos sa atin. But then,
minsan may dumarating na trial sa atin na biglaan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, no, na hindi mo inaasahan, mayroong nagbarilan dyan, tapos yung bala, nahagingan ka sa ulo. Okay. Buhay ka naman. Kaya lang, lantang gulay ka na. And that is changing his life. Yung mga gumagawa ng hindi magaganda, okay, nang hold up sa kapanahonan natin ngayon, dahil sa kawalaan, kadalasan, ang kanilang reason ay walang pagkain, may hirap lang. So, gumagawa sila ng hindi mabuti, finding out themselves na nandoon na bago na pala ang kanilang buhay dahil nandoon na sila sa loob ng kulungan. Dahil sa galit, dahil sa hindi mapigilang pusok ng galit, napatay niya yung isang tao. At dahil doon, instead na nandoon siya sa labas at nakikisalo doon sa kanyang mga mahal sa buhay, nandoon na siya sa loob ng kulungan na nakikisalo sa mga bilanggo. Changing his life. Only for a handful trials na kanyang ginawa, nagbabago na ang kanyang buhay. Napakasakit ng bagay na yan. Kaya ito po ang dapat nating pag-ingatan. So, sabi sa James chapter 1, verse 14 to 16, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and entice. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Sabi ni James, wag po tayong madaya. Temptation involves lust. Ito yung provocation ni Satan sa atin sa isang bagay na parang sa tingin natin ay appealing. Sin, ito yung pag nag-materialize yung ating iniisip at na-materialize ito sa action dahil sa bait ng kalaban, nakakagawa tayo ng hindi maganda. Death. Pag halimbawa, hindi na natin makayanan yung bagay sa buhay natin. Ito na ang consequence, death. With all these things that are allowed, there is something good and beneficial on it. Ha, Brad? Dahil dito sa trials, dahil dito sa mga temptations nito, mayroon pa bang mabuti dito? Tandaan natin all these things have a good and beneficial purpose. When we overcome or conquer trials and temptation, ano ang nangyayari? We become much pure person. Tayo po ay nagiging ganap na tao. Tandaan niyo po ito ang example. Ang mga tao minsan dito sa Pilipinas, ang behavior nila masyadong masama. Okay. Evil and wicked things ginagawa nila. Okay. But then, sa pagkakataon na sila ay mapunta sa abroad, lalong-lalo na sa Saudi Arabia, yung kanilang behavior, kinakailangan magbago. Sapagkat doon sa Saudi Arabia, kinakailangan madisiplina ka, sapagkat pag hindi ka na disiplina at gumawa ka ng hindi masama, matatanggalan ka ng isang kamay. Mabuti kung kamay lang ang matanggal sa iyo. Kung ulo ang maalis sa iyo. So, makikita natin ang kaibahan, no? Dahil doon sa higpit ng Saudi Arabia, pag uwi dito sa Pilipinas, nakikita natin, minsan, ang tao ay nagbabago. Nag-iiba ang kanilang behavior. Okay. Dahil yung hirap doon na kanilang pinapasan
dahil sa disiplina ng kailangan ng gobyerno, kinakailangan hindi sila gumawa ng hindi maganda. Okay. So, nagiging ganap ang isang tao once na siya ay na-overcome niya yung trial sa kanyang buhay. Nagiging righteous siya, nagiging just siya. When we triumph against trials and temptation in our life, tayo po ay nagiging stronger person. Nagiging malakas na tao po tayo. Hindi po physical, nagiging malakas tayo in a sense na nakakaya nating harapin yung problema natin sa buhay natin. At dahil dito, tayo ay nagiging steadfast. We become persevering. We have been a person who have endurance. Nagkakaroon tayo ng mga bagay na ito. Nagiging lumalakas tayo dahil lalong-lalo na pag napagtagumpayan natin yung dinadala nating bigat sa ating buhay. When we stand up against trial and temptations, we become a dynamic witness to all those who see us, demonstrating the presence and the power of the Lord Jesus Christ. So, dito na-demonstrate na talagang ang Panginoong Jesucristo ay nananahan sa atin at sa ating puso. And then, in due time, with the grace of God, tayo minsan ay tumatanggap ng kaligtasan niya. Okay, para doon sa mga hindi mananampalataya. So, doon sa James chapter 1 verse 12, sabi doon, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Gusto niyo ba makatanggap ng crown of life? Dapat kayo ay isang mananampalataya na mapagtiisin. Di ba minsan may mga kwento tayong naririnig, mag-asawa. Okay. Yung lalaki, maraming bisyo. Pag uwi ng bahay, wala siya makain, sinasaktan yung kanyang asawa. At everyday ganito ang nangyayari sa kanyang buhay. Minsan, may mga babae na talagang matiisin. Matiisin sila in a sense na ayaw nilang mawatak yung kanilang pamilya. Kasi may mga babae naman na dahil doon sa situation na yon, agad bumibigay. Umaalis ka agad. Pero may mga babae na matiisin. May mga mananampalataya rin na matiisin. Okay. So, may mga mananampalataya na kung saan kahit na sa kanilang ministry, sa kanilang gawain, wala silang finances, tuloy pa rin sila sa kanilang mga gawain. Nandoon, nag-aarimunahan sila sa kanilang mga nakakayang finance para lamang magpatuloy ang kanilang gawain. Nandoon yung kanilang pagtitiis. Magpatuloy lamang yung gawain. So, sabi doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, "Our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Tandaan po natin, mabigat man ang ating pinagdadaanan ngayon. Sabi rito, it is only light and momentary. Ito ay panandalian lamang. Tandaan natin, lahat ng mga bagay na ito, panandalian lamang sa buhay po natin. Kaya dapat, ang lahat ng bagay na ating mararanasan, ma-overcome po natin. Maging steadfast tayo, maging tao tayo na may endurance, at dapat mayroon tayong perseverance attitude. Okay. So, second, yung gusto ni James na iparating sa atin. James is telling us
to count it all joy, facing all these troubles in life with the spirit of joy. Sabi doon sa verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Okay. Sino dito sa atin, pag mayroon bigatin sa buhay, nandoon pa rin ang kagalakan? Meron ba sa atin dito ganun? Sa mga viewers, kayo ba, whenever you faced burden in your life, nakukuha nyo rin maging joyful? Hindi ka naman yung tumatawa, ha? Kasi pag sinabing joy, maaring masaya ka, pero nasa loob ito. Okay? Minsan nga, pag ang isang tao may joy, napapaiyak eh. Okay. So, hindi natin pwede sabihin na sa lahat ng joy, tayo ay humahalakak. So, how can a believer be joyful kung siya ay mayroong kinaharap na sakit? Yung mga problema na kanyang kinaharap. Ito po yun. We have to switch our thinking, seeing every perspective in our life. Switching ng ating thinking. Have a turnaround attitude completely by having faith in God and quit thinking negatively, but think positively, knowing and believing that God hears our prayers. Pag meron po tayong pananampalataya, hindi po natin ito dapat samahan ng mga negative na alalahanin. If we have faith in God, quit thinking negatively. Think positively. May mga bagay po sa buhay natin na kaya dumarating ang isang trial sa atin, ay mayroon pong gustong ipaabot ang Panginoon Diyos sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? May gustong iparating ang Panginoon Diyos sa atin. We must know and we must do something. We must know that trials and temptations work patience, and that let patience work within us. Hindi po kinakailangan na yung mga bigatin na yan ay maging isang bagay para tayo ay ma-discourage completely at tayo ay maging talunan sa mga bagay na yan. Kinakailangan, let patience work within us. Pag ang patience nag-work sa atin, it will not allow us to be discouraged and be defeated. Bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng patience? Patience means hopomonin sa Greek. To persevere and endure. Patience. Persevere and endure. Okay. Alam niyo po ba kung ano yung endurance ng isang boksingero? Kapag ikaw boksingero ka, you should endure yun suntok ng kalaban mo sa muka, sa katawan mo. Kinakailangan ma-endure mo yun. Kinakailangan ang iyong endurance ay malakas sa mga suntok ng kalaban mo kung ikaw ay boksingero. Kahit na saang katamaan, kinakailangan kayanin mo. Parang tulad ng isang training sa isang militar o kaya sa isang pulis. Kinakailangan yung endurance nila ay malakas dahil puro ito physical na kanilang gagawin. Yung kanilang
pagtakbo ng kilometro, yung kanilang paggapang sa mga putik, yung kanilang mga ginagawang pagsasanay na paulit-ulit, 100 beses, 50 beses na gagawin nila, their endurance, no, should be steadfast. At dapat mayroon silang perseverance doon sa kanilang ginagawa. Patience is allowing calmness dwell in us and be relaxed in every stressful situation. Okay. Pag ikaw ay nai-stress dahil sa problema, palitan mo yung stress na yon ng relaxation. Instead na ma-stress ka, gawin mong yung stress na yon maging relaxation mo. Pwede ba sa atin yon? Hindi ko lang alam kung pwede natin gawin yon. But then, if you are patient, you are allowing calmness to dwell in us, especially in every stressful situation. Okay. And here is the promise of God sa atin. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi dito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Okay. Ito, minsan nagkakamali po tayo dito ng ibig sabihin. Minsan ang akala ng iba, pag nandoon na tayo sa temptation, ang ating Panginoon Diyos ay gumagawa ng paraan para hindi ka ipasok doon. But then, there are times na talagang papasok ka doon sa mga trials na yan. At pagpasok mo doon sa trials na yan, kinakailangan ma-endure mo yung bagay na dapat mong pagdaanan. At pag napagdaanan mo yun, darating ang time na hindi mo alam na nakalabas ka na pala doon sa situation na yon. Ito yung gagawin ng Panginoon Diyos sa atin. Doon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8, sabi doon, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Okay. So, ito yung pagkakataon na kung si Apostle Paul na nagkaroon ng mga problema, ito yung inihayag niya doon sa mga Korinto. Sapagkat ang akala nila, walang pinagdadaanan si Apostle Paul na mga hirap. Sabi dito, we were under great pressure, far beyond our ability to endure. Ibig sabihin, napakatindi ng kanilang nararanasan doon sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, sabi doon, finally, brethren, farewell, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Ito sa King James Version ito. Sabi dito, finally, brethren, farewell, be perfect. Bakit niya sinabi ito? Sapagkat ng pagkakataon yun, yung mga taga-Korinto, nagkakasala sila at dumadaan sila sa mga trials na kanilang dinaraanan. Kaya't nasermonan sila ni Apostle Paul. At sabi doon, bago umalis si Apostle Paul, sabi niya doon, finally, brethren, farewell, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Ano ang ibig sabihin ni Apostle Paul ng be perfect? Itong perfection na ito, hindi yung sinasabing maging perfecto ka na hindi ka magkasala. But it is perfection of purpose. It has to do with an end, with an aim, a goal, a purpose. It means be fit, mature,
be fully grown in a particular stage of growth. Karapat-dapat na ang lakarin natin sa buhay ay mayroong goal at purpose na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. It does not mean yung perfection ng ating karakter na hindi ka nagkakasala. Hindi po yun. It is perfection of purpose para doon sa goal at aim mo. Ano ba ang goal at aim ng isang mananampalataya? Yung maglingkod sa ating Panginoon. Kaya doon ka nakapokus sa purpose, doon sa aim mo. Even we are subjected doon sa trials and temptations. So, sabi doon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5 and 6, sabi doon, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless, of course, you fall the test? And I trust that you will discover that we have not failed the test. Okay. So, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, sa panghuli, sabi niya dito, mga kapatid, examinin ninyo ang inyong sarili, whether you are in the faith. If you are subject sa mga trials and temptations, examine yourself if you are still in the faith. Tandaan nyo, Christ Jesus is in you, unless of course, if you fail the test. If you fail the test, it means that maybe Christ has been departed in you. Sapagkat kapag ikaw ay nananatili sa ating Panginoong Jesucristo, tandaan natin, we will all pass this test. So, these believers were encouraged to examine their hearts to be sure that their faith was founded on Christ and that their witness was true and not counterfeit. Yung last verse natin, 2 Corinthians chapter 12 verse 10, sabi dito, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Mga kapatid, we should be strong in all those kinds of trials and temptations. In our conclusion, sabi doon, we are daily at a test with trials and temptations. A test of faith to be strong and steadfast. Once it was overcome, triumph and joy in the Lord will come our way. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, na kung saan, Panginoon, ay tinuruan mo kami na ma-overcome ang lahat ng bagay na darating na pagsubok sa aming buhay. We thank you, O Lord God, for Jesus Christ is our strength in our life. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang patuloy nagbibigay sa amin ng direksyon sa lahat ng aming mga gagawin. Maraming salamat sa pakikipisan ng banal na Espiritu Santo na siyang nagbibigay rin ng guidance sa amin. Lord God, help us, O Father God, that we may produce in ourselves, O Lord God, perseverance, endurance, and steadfast, O Lord God, that we may be part of your kingdom and we may continue to fight the good fight of faith. Thank you for the Lord Jesus Christ, who has done everything sa buhay ng bawat isa, sa aming Panginoong Hesukristo, na siyang dahilan ng kaligtasan ng sanlibutan para doon sa mga taong gustong tumanggap
sa ating Panginoong Kristo na siyang maging Panginoon at Diyos ng kanyang buhay. Lord God, help us, O Father God, that in everything, O Lord God, we may have joy in our life. Maraming salamat sa inyong lahat ng papuri, lahat ng kadakilaan sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen.